Isang 16 anyos na estudyante na nagngangalang Yuta Okoso ang binubuli ng 4 na nakatatanda sa araw ng graduation. Nag-iisa at natatakot, nakiusap si Yuta na tumigil sila. Ang isa sa kanila ay nagbabanta na papatayin siya, tinawag niya ang pangalan, Rika. Isang moldita na espiritu ang lumabas sa mga dingding at malubhang nasugatan ang mga nananakot, na pinananatiling ligtas si Yuta. Ang insidente ay nakadokumento sa isang talaan ng mga isinumpa na pagpapakita ng espiritu. Habang bumubuhos ang ulan sa labas, inulit ni Yuta ang salitang, "I'm sorry," habang umaagos ang dugo ng mga nasugatang estudyante mula sa isang aparador. Sa susunod na eksena, si Yuta ay nakakulong habang si Satoru Gojo ay nakikipagdebate sa kanyang kapalaran sa Jujutsu Council. Ipinapangatwiran niya na ang batang lalaki ay hindi dapat patayin dahil siya ang may kontrol sa sumpa at pumayag sa pagpapakita nito. Ang kanyang kapangyarihan ay napakalaki, kaya niyang ibalik ang mga talahanayan sa 3 grade 2 sorcerer pati na rin ang 1 grade 1 sorcerer, kaya naman siya ay inilagay sa pangangalaga ni Gojo. Nagpasya si Gojo na dadalo si Yuta sa Jujutsu High ng Tokyo. Kinausap ni Gojo si Yuta tungkol sa isang deformed na kutsilyo na nakita niya. Sinabi sa kanya ni Yuta na sinubukan niyang gamitin ang kutsilyo upang patayin ang kanyang sarili, ngunit hindi siya pinayagan ni Rika. Ibinaba ni Gojo ang kutsilyo at sinabi kay Yuta na siya ay pumapasok sa isang bagong paaralan simula ngayon. Tumanggi si Yuta, sinabi na ayaw niyang makasakit ng sinuman, kaya hindi na siya muling lalabas. Iminumungkahi ni Gojo na iyon ay magpapalungkot sa kanya. Ipinaliwanag pa niya na ang sumpang inilagay kay Yuta ay may kapangyarihang magligtas ng mga tao depende sa kung paano ito ginagamit. Inutusan niya si Yuta na matutunan kung paano gamitin ang kapangyarihang iyon. Sa introduction sequence, nagising si Yuta at nagbihis bilang isang estudyante ng Jujutsu High, na may suot na kwintas na may singsing sa ilalim ng kanyang uniforme sa paaralan. Nakipagkita siya kay Gojo. Ang mga estudyante sa unang taon na sina Maki Zanain, Toge Inakami at Panda ay nag-uusap tungkol sa insidente ng bagong transfer student habang naglalakad sila papunta sa klase. Tuwang-tuwang ipinakilala ni Gojo si Yuta sa klase. Ang mga estudyante ay hindi masyadong nasasabik, kasama sina Maki at Toge. Nag-aalangan si Yuta habang papasok, nararamdaman ang mood. Kaagad, ang presensya ni Rika ay nalaman ng mga mangkukulam sa unang taon at sila ay nagsimulang kumilos, na nak-honor si Yuta sa pisara bago pa man siya makapagpakilala. Pinagalitan ni Maki si Yuta sa pagdalo sa Jujutsu High na may moldita na espiritu. Sa isang cutscene, ipinaliwanag ni Gojo kung paano ang 10,000 misteryosong pagkamatay sa Japan bawat taon ay dahil sa mga sumpa, na ipinakikita ng mga negatibong emosyon ng mga tao. Kabilang din dito ang mga malisyosong kaso na dulot ng mga sumpa na gumagamit. Gulat na gulat ang lahat ng estudyante na ngayon lang ito nalaman ni Yuta. Mabilis na binalaan ni Gojo ang mga estudyante na umatras, dahil napakalakas ng sumpa ni Yuta. Sa isang flashback, ipinakita sa amin ang isang 10 taong gulang na si Yuta kasama ang kanyang childhood friend na si Rika Orimoto sa Sendai City, Miyagi Prefecture. Para sa kaarawan ni Yuta, ibinigay sa kanya ni Rika ang singsing na isinusuot niya ngayon sa kanyang leeg. Sinabi niya sa kanya na engagement ring iyon para paglaki nila ay makapagpakasal na sila. Ang kanilang pananabik ay panandalian dahil si Rika ay nabangga ng isang sasakyan at napatay noong araw ding iyon. Habang si Yuta ay nakatingin sa takot, tumatawag ang mga bystanders at nagulat ng insidente sa pulisya. Biglang napansin ni Yuta ang sumpa ng paghawak ni Rika sa kanyang mga binti, na nangangakong papakasalan siya paglaki nila. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Gojo sa mga unang taon na kung binubuli nila si Yuta, papatayin sila ni Rika. Ang mga estudyante na nasugatan sa pagpapakita ni Rika ay sumunod. Ipinakilala ni Gojo ang klase kay Yuta. Si Maki Zanain ay isang isinumpang gumagamit ng tool at isang dalubhasa sa mga armas. Si Toge Inumaki naman ay isang masamang sumpa na gumagamit ng pagsasalita. At si Panda, isang malay na buhay na nilalang na puno ng sumpa na enerhiya na kilala bilang isang bangkay. Sina Yuta at Maki ay may mga pribadong pag-iisip na hindi sumasang-ayon sa estilo ng pagtuturo ni Gojo. Ipinaraise ni Gojo si Maki kay Yuta para sa isang takdang aralin sa hapon. Siya ay hindi nasisiyahan.
Sa kanilang paglalakbay, tinangka ni Yuta na makipag-usap sa kanya, ngunit tinawag niya ito dahil nabuli siya noon. Sinuri niya ang kanyang sitwasyon kung saan pinoprotektahan siya ni Rika, ngunit kumikilos pa rin siya na parang siya ang biktima. Binalaan niya siya na ang Jujutsu High ay nangangailangan sa kanya na magkaroon ng isang layunin upang magtagumpay. Pinutol siya ni Panda at Toge, at nagulat siya. Humingi ng tawad si Panda kay Yuta para sa kanyang pag-uugali, at sumang-ayon si Toge sa kanya. Gayunpaman, nakikita ni Yuta ang kanyang punto. Ipinaliwanag ni Maki kay Yuta na ang mga paaralan at ospital ay may posibilidad na magkaroon ng maraming negatibong emosyon na nauugnay sa kanila, na ginagawang sisidlan sila ng mga sumpa. Habang nabubuo ang mga negatibong emosyon, maaari silang maging sanhi ng pagsilang ng sumpa. Ipinagpatuloy ni Gojo ang kanilang atas, ang kunin ang mga bata, buhay man o patay. Pagkatapos ay ibinaba ni Gojo ang isang belo upang tulungan silang mahanap ang sumpa habang nananatiling hindi natukoy sa mundo ng mga tao. Isinara ni Gojo ang belo at pinayuhan sila na subukang huwag mamatay. Nang walang oras para mag-react, nagsara ang belo at napilitan si Yuta na panuurin si Maki na nakikipaglaban sa ilang mababang uri ng sumpa. Habang inalis ni Maki ang mga sumpa ng walang kahirap-hirap, sinabi niya kay Yuta na ang mga mahihinang sumpa ay may posibilidad na magsama-sama, katulad ng mga mahihinang tao. Namangha si Yuta sa kanyang mga kakayahan at kung gaano kadali para sa kanya na paalisan ang mga sumpa. Sinusundan siya nito sa loob. Habang ginalugad ang loob ng paaralan, si Yuta ay natakot at sinubukang makipag-usap kay Maki sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng Miss Zanine. Binalaan niya ito na huwag gamitin ang pangalan ng kanyang pamilya at sinasagot ang tanong nito. Mayroong ilang mga mababang grado na sumpa sa paligid ng paaralan, ngunit tila sila ay nagtatago at hindi umaatake. Iniisip niya kung dahil ba ito kina Yuta at Rika. Tinanong ni Maki kay Yuta ang kanyang ranggo, mula 4 hanggang 1, at laking gulat niya na hindi niya naaalala na nakakuha siya ng ranggo. Dahil sa pagkabigo, tinukoy niya si Gojo bilang pepeng nakapiring na lalaki, at hiningi ang student ID ni Yuta. Ang kanyang ID ay nagraranggo sa kanya bilang isang espesyal na grado, kahit na mas mataas kaysa sa isang baitang isa. Siya ay sa una ay nalilito, ngunit walang oras upang isipin ang tungkol dito habang sila ay nilapitan ng isang napakalaking sumpa, na pumutok sa gilid ng gusali. Sinubukan ni Maki na salakayin ang sumpa gamit ang kanyang sandata, ngunit natumba ito sa kanyang kamay, at napalunok ang dalawa. Sinasabi ng sumpa, "Salamat sa pagkain," habang ang sandata ni Maki ay nahulog sa bubong ng paaralan. Sa loob ng tiyan ng sumpa, si Maki ay sumisigaw sa galit sa sarili dahil sa pagkawala ng kanyang gamit. Laking gulat ni Yuta na kailangan niyang ipaalala na nilamon sila, at ipinaliwanag na hindi niya alam kung paano ipatawag si Rika. Sinabi sa kanya ni Maki na darating ang tulong para sa kanila kapag bumaba ang belo, ngunit galit pa rin siya sa kanilang sitwasyon. Nakarinig sila ng sigaw ng tulong at hinanap ang dalawang bata. Parehong naapektuhan ng sumpa, na walang malay ang nakababata. Nang tanungin ni Yuta kung ano ang maaari nilang gawin para sa kanila, sinubukan ni Maki na ipaliwanag na hindi lahat ay kayang labanan ng sumpa na enerhiya tulad ng magagawa ni Yuta, ngunit siya ay nahimatay. Napansin ni Yuta ang sumpa na nagpapakita kay Maki, at nakiusap ang bata sa kanya na tumulong. Sinabi ni Yuta na hindi siya makakatulong, ngunit nagising si Maki at humingi ng sagot. Bakit pumunta si Yuta sa Jujutsu High? Ano ang gusto niyang makamit? Sinabi sa kanya ni Yuta na ayaw na niyang may masaktan pa. Sumang-ayon siya kay Gojo na ang pagkukulong sa sarili ay magdudulot sa kanya ng kalungkutan. Gusto niyang kailanganin siya ng iba para magkaroon siya ng kumpiyansa na siya ay namumuhay ng isang karapat-dapat na buhay. Pinayuhan siya ni Maki na i-exercise ang mga sumpa ng paulit-ulit, darating ang kumpiyansa at mga kaibigan pagkatapos nito. Iyan ang paraan sa Jujutsu High. Nang bumagsak siya sa lupa, ipinakita niya ang kanyang kwintas na may singsing na isinuot ni Yuta.